my beloved Boss Mike Cervera. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Itong si Bato sa ginawa niyang pagdinig o hearing dyan sa Senado ng makaraang araw o nakaraang linggo, mga kababayan. Abay, talagang pinagpipilitan niya ngayon na hindi daw niya intensyon na sirain o siraan o gamitin ang kanyang hearing diyan sa Senado para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, alam nyo, itong si Senator Bato, alam naman nating yan ay malapit na tao. Di ba? Malapit na tao yan ni Digong. Oh, kita nyo naman, di ba? Sabi ko nga nung nakaraan kahit na hilaw yung kanilang mga ebidensya o yung kanilang mga pinipresentang testigo dyan, walang kredibilidad, abay, gagawin nila yan, mga kababayan. Ipipilit nila yan. Bakit? Kasi wala naman silang maibato sa Pangulo. Wala silang maibato kay Pangulong Bongbong Marcos na maayos-ayos. Kundi, gumawa na lang ng mga kwento kahit na hilaw na hilaw. Diba? Yun O kita nyo ngayon, ang sinasabi niya hindi niya intensyon na pasamain o prosecute. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos dito. Wala siyang ibang kundi yung dokumento lang daw. Bakit daw yan ay lumalabas? O bakit daw yan naglilik? Alin ba ang naglilik? Yung peking dokumento? Naloko na. Sinabi na ng PDEA na yaan ay peke. Ano pa dapat nating patulan dyan? Na imbis na tapos na dapat yung pagdinig na yan, di ba? Huwag nang ituloy yan kasi nga, tinanggi na ng PDEA at tinanggi na rin ng mga saksi na tinuturo ni Kalbong Morales, tinanggi na. Pero etong si Bato, napakaraming nagtataka at maraming ngayon nambabas sa kanya, maging yung mga kongresista, ilang membro sa Congress, binabati ko siya. Naloko na. Hindi lang din naman, di ba? Hindi lang naman sa yung mga kongresista at ilang membro ng Congress. Oo, kundi maging yung mga tao na mahilig sa social media, basahin ninyo, tignan ninyo, pumunta kayo sa lahat ng platform, makikita nyo itong mga pambabatikos at pambabas ng mga kababayan natin diyan. Ewan ko ba kay Senator Bato, pero sige, patulan na natin. Nasaan ba 'yon? Eto, sige, pakinggan natin. Ano yung sinasabi mo, Bato? Dumipensa si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga akusasyon na ginagamit ang kanyang komite sa paninira, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita mo, dumidepensa ka ngayon. Ang depensa niya nga ay hindi naman daw yun. Yung hindi daw siya papayag o hindi dapat gamitin yung kanyang komite para para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw na nga mismo nagsabi, di ba? Na totoo yung dokumento. Ano ba nilalaman ng dokumento na pinapakita nyo? Hindi ba? Na pinatotohanan doon sa report na yon na di umano ang Pangulo ay nagdodroga at gusto nyong i-raid. So, ano ang nun? Ano ang mangyayari doon, Boss Mike? Siyempre, gusto nilang tumbukin, gusto nilang siraan ang Pangulo, yun talaga yun. Hindi yung dokumento. Hindi yun yung sinasabi ni Senator Bato na dahil lang doon sa dokumento. Diba? Ito. Ko po, 2 beses nung sinabi, kung tama po ako ng aking pagkakaalala, naniniwala po kayo doon sa dokumento. Naniniwala kayo doon sa dokumento.
Kita mo? Naniniwala siya sa dokumento. So, ibig sabihin, naniniwala. Kung naniniwala ka sa dokumento, maniniwala ka rin kung ano yung nilalaman ng dokumento. Diba? Si Bato, tingnan niya itsura, no? Oh. Kapag ka naniwala ka sa dokumento, alam nga naman, hindi ka maniwala sa laman ng dokumento. Unless kung sasabihin ni Bato na hindi ako naniniwala na totoo yung laman niyan, pero naniniwala ako dun sa papel. Di ba? Para mas lalong lumabas na katawa-tawa siya. Naloko na. Grabe kasi si Bato eh. Tuloy. At kung naniniwala po kayo dun sa dokumento, ibig sabihin, naniniwala kayo na talagang re-raidin si BBM at si Maricel at kung sino-sino pa noong panahon ng 2012. Minsan tatanga-tanga rin yung nagtatanong. Naloko na. Oh, sige, sagutin mo. Pinapahamak ka ba to sa mga tanong dyan? Pinapahamak ka o scripted na yan at gusto niya na talagang tumbukin eh? Halatang halata nang tutumbukin nila na talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay talagang nagdodroga. Yun na yun eh. Oh, yun na yung gusto nilang tumbukin. Naloko na. Tama po ba? Oh, tama. Totoo. Oh, kita nyo? Kita nyo? Totoo. Oh. Eh di naniwala ka na. So ano ngayon iisipin ng taong bayan sa sinasabi mo? Isipin nila, hindi, yung dokumento lang, hindi ho kasama yung yung i-rate si Pangulong Bongbong Marcos at ilang mga personalidad. Ganun ba yun? Ito, alam nyo, ang bababaw ng mga dahilan. Yung papel at yung the reason why hindi natuloy, hindi na approve yung pre-ops na yan, ay malalaman natin ngayon kung may imbitahan natin si former Executive Secretary Paquito Ochoa. O kita mo, nandamay ka pa ng mga nananahimik na tao. Imbis na itigil mo na yan at wala naman talagang kakwenta-kwenta, ayan, tuloy, nababash ka. Sige, tuloy nyo yung katatawanan na ginagawa nyo. Naloko na. Anong rason? Bakit totoo ba na siyang humadlang sa pagkandak ng operation din? Ano nga totoong humadlang? Naloko na. Paano hahadlangan? Hindi nga totoo yung dokumento. Naloko na. Di nga totoo yung dokumento ba to eh? Naloko na. Di halatang halata. Halatang halata ka na. Diba? Naloko na. Sabagay nung maraming beses na natin sinabi na talagang obvious na na gusto nilang tumbuking siraan ng Pangulong Bongbong Marcos dito. Naloko Sabagay na. magkakampihan. Di ba? Lahat yan, makikita nyo kung kanino sila nagpapa-interview. O, try nyo kaya magpa-interview sa iba, sa tulad namin. Naloko na. Sana masagot ninyo yung mga tanong namin. Diba? Hindi yung puro kakampi nyo lang yung nag-i-interview sa inyo. Yung isang kalbo nagpapa-interview doon sa ididemanda niya daw. Sino? Boss Mike. Si Kalbong Morales. Oh. Sabi niya ididemanda niya si Marlica, pero ano nangyari? Panay pa rin pa-interview kay Marlica. Panay pa rin ang pa-interview sa SMNI. Si Kalbo naman na si Bato, panay ang pa-interview din sa SMNI. Ulitin ko mga kababayan, ang nila riyan, ang kanilang intensyon ay ipahiya, patunayan na adik ang Pangulo. Yun lang yan. Gusto nila talagang atakihin para sa mga taong mahihina ang kokote, paniwalaan sila sa mga sinasabi nila. Pero alam nyo mga kababayan, yung mga malalawak ang pangunawa, wala na. Obvious na halatang halata na sila. Anyways, eto Si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga akusasyon na ginagamit ang kanyang komite sa paninira, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, didepensa niya, hindi nga daw si Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala ba kayo?
na hindi niya inaatake rito si Pangulong Bongbong Marcos? Si Kalbo, ginagawang tanga yung mga Pilipino eh. Di ba? Ginagawang tanga ni Bato yung mga Pilipino. Anyway, high blood din lang tayo dito. Tama na yan. Bukas daw magkakaroon ng pagtitipon, pagpipikit, rally diyan sa harap ng Senado. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.